Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay muling magsasama-sama upang magpuri at sumamba sa ating Panginoon sa pamamagitan nitong ating online service. Ang Diyos na siyang kumakalinga sa atin at bumubusog sa ating pangangailangan, na siya ring Diyos na nagtatawid sa atin ng mga pagsubok na sama-sama nating nararanasan ngayon. Kaya naman, inaanyayahan tayong lumapit ngayon sa Kanya sa diwa ng pagpupuri at pagpapasalamat at makasusumpong nawa tayo ng kalakasang espiritual sa ating gawain sa pagsamba ngayon. Nadama sa akin, kung kaya't siya'y dapat na purihin. At sa krus ipinakita ang dakilang pagtubos niya, ang lahat ibig ng makasama. Awitin natin pagkat siya'y nagmamahal sa amin lahat. Siya ay awitan, papurin awit, pagkat siya'y nakilaan kaya aawitan siya tuwiran. Suliranin, lulunasan, babaguhin ka na lubusan, kung siya ay iyong pangangaligan. Awitin natin, papuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa atin lahat. Siya ay awitan, papuring awit, pagkat siya'y nakilaan tapat. Awitin natin, papuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa atin lahat. Siya ay awitan, papuring awit, pagkat siya'y nakita. Isang pa nating awitin, awitin natin, papuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa atin lahat. Siya ay awitan, papuring awit, pagkat siya'y dakilaan tapat, pagkat siya'y dakilaan tapat, pagkat siya'y dakilaan tapat. Tayo po ay sandaling manalangin. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon sa oras na ito, muli kaming dumudulog sa iyo, Panginoon. Pupuri kami at nagpapasalamat sa lahat ng bagay na pinagkakalob mo sa bawat isa sa amin. Tunay na napakabuti mo sa bawat isa. Hindi nyo kami pinababayaan sa kabila ng ganitong sitwasyon ng ating mundo na medyo magulo at maraming problema, lalo-lalo na po sa COVID-19. Salamat po Diyos sa lahat ng biyaya at pagpapalang patuloy mo ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin.
Pinupuri ka namin at pinasasalamatan dahil sa iyong pag-ibig na walang kondisyon na ipinagkakaloob sa amin. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng biyaya at pagpapala, sa patuloy na paggabay mo sa amin sa araw-araw, at sa tulong mo, Panginoon, na kahit nakapos sa mga pangangailangan, nariyan po ang aming mga kapatid na handang tumulong sa amin, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na sa mga sitwasyong ganito, dinadalangin namin, O Diyos, na ikaw lamang, Panginoon, ang siya naming malalapitan at wala pong iba, kaya nagtitiwala po kami, Panginoon, sa iyong dakilang kapangyarihan. Ikaw lamang, O Diyos, ang siya makatutugon sa lahat ng mga ito. Dalangin namin, Panginoon, na nawa matigil na po mga virus na ito, Panginoon, sapagkat sa iyo ang kapangyarihan, ang kalwalhatian, at ang kaharian. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aking samot dalangin. Amen. Good morning po. Welcome po muli sa ating online worship service. Tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakalob niya sa atin ng pagkakataon na siya ay mapapurihan, mapaglingkuran sa pamamagitan po na ating sama-samang pagsamba. Sa oras mo ito, ating pong binabati ang ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan. Sa July 20, si kapatid na Sara Martinez, at sa July 21, si Ate Debbie Martinez. Sa iyo po mga kapatid, happy birthday po. Gayun din po mga kapatid, ating pong pinapaalala na patuloy po natin suportahan ang ating mga online activities, gaya po na ating online worship service, ang ating online midweek devotion, at ang ating po mga kani-kaniyang care groups. Patuloy po natin itong daluhan, nang sa gayon magkaroon tayo ng iba't ibang karanasan at patuloy na lumago sa ating pananampalataya sa Diyos. Atin din pong ipinapaalala pa rin ang ating mga pananagutan, ang ating mga bahagi para sa ating Ministeryo ng Pagkakaloob, gaya po ng ating tithes, ng ating offering, ang ating pong contribution sa ating Project Nehemiah, at ang ating pledge sa ating mga organizations at sa ating building fund. Maging ang ating pong mga special Sundays offerings at ang ating pong mga Alcasya o yung birthday gift to Jesus, kada quarter ay maaari pa rin po nating ipagkaloob. Ating pong pinapaalala pa rin yung po mga nagsipag tapos o nag-moving up mula sa pre-elementary, elementary, junior high school, at maging sa college, at yung po mga kapatid natin na na-promote sa kanilang trabaho, amin po hinihiling na ibigay po yung pangalan ninyo upang makasama ito sa ating Recognition Sunday. At hindi po ipanalangin ang pagpaplano po para sa isasagawang Vacation Church School sa ating mga para po sa ating mga bata. Gayun din po sa Sunday ay gagawin po ang Bullpuck Scholarship Sunday, at tayo po ay magkakaroon ng tagapagsalita. Nawa ay patuloy po natin itong daluhan at makita po natin ang mga kalagayan ng ating komperensya. Sa sandali pong ito, ating po lagi nang hinihiling ang ating panalanginan para sa bawat isa. Idulog po natin sa Panginoon ang ating kalusugan, ang ating proteksyon mula sa banta ng COVID-19, at patuloy po tayo magpalakasan sa bawat isa sa pamamagitan ng ating pagkukumustahan, lalo hindi po sa panahon ng pagdalo na sa ating mga care groups. Yun lamang po mga kapatid, at nawa ay patuloy po nating ibalik sa Panginoon ang pasasalamat sa bawat araw ng ating buhay na dinadagdag niya sa atin, at sa patuloy niyang pagkakaloob ng ating mga pangailangan. Masumpungan niya tayong lagi na mapagpasalamat sa lahat po ng sitwasyon na ating kinalalagyan. Yun lamang po, at ingat po tayong lahat. God bless us all po, Kawaners. Marcos 6:30-34.
At tayo tatalon sa 53 hanggang 56. Sige, samahan po ninyo akong bumasa. Marcos 6. Bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat nila sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. Subalit napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi na nila nakuhang kumain. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpunta tayo sa isang lugar na kung saan maaari tayo makapagsarilinan at upang makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis nga silang sakay ng isang bangka at nagpunta sa isang lugar. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakaalam kung saan sila pupunta. Kaya't ang mga tao mula sa lahat ng bayan ay patakbong pumunta sa lugar na iyon. At naunahan pa nila si Jesus. Pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Kaya't sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Verse 53. Tumawid sila sa ibayo at pagdating sa Genesaret ay dumaong sila sa pangpang. Pagbaba nila, nakilala agad siya ng mga tao. Kaya't nagmamadaling nilibot ng mga tao ang karatig pook at sinundan ang mga may sakit. Dinadala nila ang mga nakaratay sa higaan, saan man nila mabalita ang naroon si Jesus, at saan man siya pumunta sa nayon, sa lungsod o sa kabukiran. Agad na inilalapit sa kanya ang may mga karamdaman at ipinakikiusap sa kanya na hawakan man lang niya ang laylaya ng kanyang damit. At ang lahat ng nakahawak dito ay gumaling. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli sa umagang ito, sa aming pagsamba, samahan mo po kami. Open our heart, mind. Lord God, let your spirit kumilos at gumawa sa amin at patuloy na maluwalhati ka. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning mga kawan ni Kristo. Pagka sinasabi natin salitang good morning, nagdi-declare tayo ng God bless. Good morning, God bless. Nagdi-declare tayo ng blessing. Kaya sa umagang ito, mag-declare ka. Sabihan mo sa katabi mo, God bless. Alam nyo, very powerful yung words na sinasabi natin. Bakit? Sa Bible nga, sabi, pag nagsalita ka ng ulol, mapapa-impyerno ka. Di, very powerful pala. Kaya, ang sasabihin natin, God bless you. Sa umagang ito, God bless you. Yung katabi mo, yung mga nasa likod mo. Wala akong nasa likod. God bless you. God bless you. Kawaners. Bakit ba kawaners? Kasi puro tayo sumasampalataya kay Kristo. At pag sumasampalataya tayo kay Kristo, kawan tayo ni Kristo. Ayan. Okay? Doon sa ating binasa, yung mga alagad na inutusan ng Panginoon na magpagaling, mag-miracle, dumami lalo yung tao. Dumami yung sumusunod. At marami ang humahanap sa Panginoon at sa mga alagad. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, magpahinga muna tayo, magkasaralinan. Pero ang tao dumarating. Ang ginawa nila, umalis sila. Ngayon pag-alis nila, yung mga tao, nauna pa doon sa pupuntahan nila. Kaya doon sa mga nangyayari na yon, nakita natin kung paano ang Panginoon kumilos at gumawa. Ngayon, sa ating pagbubulay-bulay, tingnan natin ito bilang bahagi ng God's miracle. God's miracle. Sa God's miracle, isa sa mga nakikita natin dito, yung salitang, you will seek me and find me. Sa Mateo 7, verse 7, ask, and it will be given to you. You will seek me and find me when you search for me with all your heart. For everyone who asks, receive. He who seeks, find. And to him who knocks, the door will open. Aba,
Ang ganda pala ng panawagan sa atin ng Panginoon. At doon sa panawagan sa atin ng Panginoon, isa sa maganda na pwede nating magawa this morning, yung tinatawag na you will seek me and find me. Ano ba ang hinahanap mo? Yung mga matatanda, kapag inuutosan ka at sasabihin sa'yo, gawin mo yan. Pag hindi mo ginawa yan, makikita mo, hinahanap mo. Ba? Parang ba't ba ganon? Hindi mo ginawa, makikita mo, hinahanap mo. Iba pala yon. Pag hindi mo ginawa, malilintik ka, yun yung makikita mo. Ayan. Diba? Sa mga bagay na nangyayari sa atin, halimbawa, may mga bagay na nangyayari hindi maganda, sabihin sa atin, iyan ang sinasabi ko sa iyo noon pa man. Na anumang bagay na ginagawa mo, mayroong epekto. May epekto. Kaya, kung ikaw ay, halimbawa, nagkakasakit, epekto din ito ng minsan kapabayaan. At dito sa ating pagbubulay-bulay, maganda na makita natin ano ba ang hinahanap mo. Ang mga tao, hinahanap ang ating Panginoong Hesukristo. Litong-lito sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At ito yung kailangan maranasan natin, yung sa buhay pananampalataya, meron tayong patuloy na kailangan maranasan yung bang sa buhay natin, first thing in the morning. Diba ano ang sabi ng Bible? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added. Yung bang tipong sa buhay, uunahin mo ang Panginoon. Diba? Uunahin mo ang Panginoon. Yung bang tipong sa buhay, kailangan siya yung una. Alam nyo, merong isang tao, ang sabi sa akin, totoo pastor yon. Kasi ako, umagang-umaga na inis, nabuwisit, buong maghapon. Parang dala-dala ko yung aking ganoong kalagayan, naiinis. Kaya kailangan sa umaga, wag natin papayagan na tayo ay hindi mabless ng Panginoon, kasi yun yung kailangan. Yung bang tipong, Lord God, samahan mo ko. Lord God, ikaw po ang kumilos. Lord God, maranasan kita. Yung bang tipong alam mo na nandiyan ang Panginoon. Alam mo na hinahanap mo ang Panginoon. Alam mo na po pwedeng maranasan mo ang Panginoon. Katulad ng mga tao na ito, hindi sila pumayag, hindi nila papayagan na ang Panginoon, hindi nila puntahan. Ang sabi nga, nauna pa sila sa pupuntahan ng Panginoon. Kaya this morning, naniniwala ako, kailangan ikaw ako, kung meron tayong kakatagpuin at kung meron tayong nahanap, naranasan, walang iba ang ating Panginoon. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Ayan. Natagpuan mo ba ang Panginoon? Kapag ka natagpuan ang Panginoon, kakalimutan mo ang lahat. Kakalimutan mo ang lahat. Sabi nga ni Apostol Pablo, ang aking pinakananais ay maasa at inaasahan ay maranasan ng Panginoon. Kaya this morning, kalilimutan mo na lahat. This morning, wala mo nang iintindihin. Kasi ikaw at ang Panginoon, mararanasan mo kasi hinahanap mo, gusto mong maranasan ang ating Panginoon. Pangalawa, ang sabi doon sa verse 34, pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang tupang walang pastol, kaya't sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang sabi dito, nahabag siya sa kanila. Compassion of God comes who seek God. Ang kahabagan ng Diyos makikita sa naghahanap. Kapag ating pinag-aralan ang pag-ibig ng Diyos, hindi naman talaga tayo perfecto. Marami tayong pagkukulang. Maraming mga bagay na hindi tayo nagagawa sa Diyos.
Pero yung tinatawag na kahabagan ng Diyos, yung bang kaya tayo naririto sa umagang ito, kaya tayo kinakatagpo ng Diyos kasi hinanap natin ang Diyos, kaya tayo naririto dahil alam natin, punong-puno ng compassion ang Diyos. Punong-puno ng kahabagan ng Diyos sapagkat alam niya yung kalagayan natin. Alam niya yung kailangang maranasan natin. Kaya ang Panginoon, yung kahabagan niya doon sa maraming tao at right at this moment, yung kahabagan niya sa bawat isa sa atin, pwede nating maranasan sapagkat ang gusto ng Panginoon, maramdaman natin siya na naririto. Maramdaman natin siya na umiibig, nagmamahal. Mahal na mahal tayo ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ni Lord. Diba? Itanungin mo yung katabi mo, mahal mo ba si Lord? Diba? Ang kahabagan ng Lord, yung bang tipo na wala kang magagawa. Yung bang tipo na ang dami mong pagkukulang. Yung bang tipo na wala kang maipagmamalaki. Pero sa kabila ng lahat, nahandyan si God, nahandyan si Lord, punong-puno ng compassion. Kaya nga sabi ni Lord, gayon na lang ang kanyang pagnanais na maranasan natin siya. Kaya sabi, nahabag siya sa mga tao. At ito yung nais ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung bang mapil natin, yung bang masabi natin na, Lord, salamat. Lord, thank you. In everything, masasabi natin, talagang napakabuti ni God. Punong-puno ng kahabagan. Pangatlo, at dito, ang sabi doon sa verse 35, nagmamadaling nilibot ng mga tao ang karatig pook at sinundo ang mga may sakit. Dinala nila ang mga nakaratay sa higaan. Saan man sila, mabalita ang naroroon si Jesus. At saan man siya pumunta, sa nayon o sa lungsod o sa kabukiran, agad na inilalapit sa kanya ang mga may karamdaman at ipinakikiusap sa kanya na mahawakan man lamang nila ang laylaya ng kanyang damit at ang lahat na makahawak dito ay gumagaling. Miracle happens to those who believe. Natandaan niyo yung sermon natin doon sa babae na 12 taon na dinudugo. Ang sabi sa teksto, naubos na yung kanyang kayamanan. Ang sabi sa teksto, hindi gumagaling. Alam nyo, yung kalagayan ng babae, wala siyang karapatan makihilubilo. Kasi sa kanila, ang tradisyon, kapag ka marunges, cast out ka. Hindi ka po pwedeng sumama. Kaya yung babae, sa kabila ng hindi siya pinapayagan, ang sabi niya, mahipo ko man lamang ang laylaya ng damit ng Panginoon. At ito rin yung sinasabi ng mga tao. Kasi marami sila. Kasi ang daming ginagawa ng Panginoon. Ang daming mga tao. Kaya ang chances, yung bang mahipo man lang yung damit, okay na yon. Pero yung kanilang pananampalataya, ang sabi, miracle happens to those who believe. At ito yung nais ng Panginoon sa atin, di ba? Sa ating teksto, sa ating binasa, na tayo, naniniwala na kapag ang Panginoon, nagsasalita sa atin, kapag ka ang Panginoon ay nangungusap sa atin at sinasabi ng Panginoon na punong-puno ng kahabagan na tayo ay makakaranas ng salita na sa oras na ito pwedeng maranasan natin yung kagalingan. Alam nyo, merong mga umaaten sa church na litong-lito. Merong mga nagsisimba na hindi na alam ang gagawin. Alam nyo, pag umuuwi, ang sabi nila, Lord, salamat sapagkat sa kabila ng mga nararanasan ko, sa kabila ng mga problema, nararanasan kita, Panginoon. At ito yung mga tao, ito yung mga tao na kapag ang Panginoon ay kumikilos sa kanilang buhay, sila ay napagpapala. Sila ay nakakaranas ng miraculous nagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya yung mga tao, sabi niya, mula nang ako ay bumalik sa Panginoon, mula nang ako ay nakaranas sa Panginoon,
muli binless ng Panginoon ang aking buhay. Kaya miracle happens to those who believe. Kaya sa atin bilang mga mananampalataya, napakahalaga na kung ano ang hinahanap mo, mararanasan mo. Kung ano ang gusto mo, mararanasan mo. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, humanap ka at ikaw ay makakatagpo. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Tumawag ka at ako ay sasagot. Kaya yung naghanap, kung tayo sa umagang ito, natagpuan natin ang Panginoon, nahanap natin ang Panginoon sa kabila ng ang dami-daming mga problema, ang dami-dami natin pinagdadaan, maraming nakakatakot na mga bagay, but this moment, ikaw at ang Panginoon, mayroong pagtatagpo. Nahanap, natagpuan mo ang Panginoon. At ang Panginoon naman, punong-puno ng kahabagan. Never nasasabihin ng Panginoon na ikaw naman, palagi mo kong hindi pinapansin. Ikaw naman nagkukulang sa akin. Ikaw naman hindi ganun ang Panginoon. Ang Panginoon, pag nakita tayo, hinanap natin, meron siyang kahabagan sa atin sapagkat nais iparanas sa atin ng Panginoon na napakabuti. Amen! Nais iparanas ng Panginoon na siya ay napakadakila sa ating buhay. At ito nga, yung mga bagay, minsan kasi, ang ating pagtingin sa ating pananampalataya, parang sisimba lang. Pero kung papansin natin, may mga bagay na ginagawa ang Diyos sa atin. Yung bang araw-araw na iningatan tayo, yung bang araw-araw na binless tayo, parte yan ng pagkilos ng Diyos. At kapag ka ang Diyos ay kumikilos doon sa mga bagay na hindi dating kaya, ang tawag dyan, divine intervention. Na masusumpangan natin na, Lord, thank you. Mayroong divine intervention na ang Diyos with divine intervention, yung mga miracles nangyayari sapagkat alam ng Panginoon, sumasampalataya tayo at ang Panginoon punong-puno ng kahabagan sa atin sapagkat hinahanap natin, hindi natin papayagan na hindi matagpuan ang Panginoon. Mga kapatid, kawaners sa umagang ito, kung nakipagtagpo ka, kung hinanap mo ang Panginoon, hindi ka mabibigo. Amen? Hindi ka mabibigo sapagkat katulad ng mga tao, nagpumilit sila, hindi sila pumapayag. Hindi sila pumapayag. Inaalam nila, nauuna pa sila. Kaya nga ang Panginoon nagkaroon ng kahabagan sa kanila. At ito, kawaners, praise God sapagkat sa umagang ito, tayo bilang mga kawan ni Kristo, tayo ay makakaranas ng divine intervention, ng compassion, at ng pakikipagtagpo sa Diyos. At sa umagang ito, muli, mahalaga magkaroon tayo ng declaration. Sabihin mo muli sa katabi mo, God bless you. God bless you. God bless you. Sapagkat ang Diyos naririto, sabi ng Panginoon, sino mang humahanap, makakasumpong. At ang mga tao na umaasa sa Diyos, hindi niya bibiguin. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Kung inuna natin ang Panginoon, kung hinanap natin ang Panginoon, nasumpungan natin ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kahabagan, at maging ang kanyang kapangyarihan through divine intervention. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Bahagi po ng ating pagpupuri sa Diyos ang pagbabalik natin sa Kanya ng bahagi ng ating mga tinatangkilik sa pamagitan ng ating pagkakaloob. Ihandog po natin ngayon ang ating mga loose offerings at tithes, ngayon din ang iba pang mga kaloob tulad ng mga pledges sa lay organizations at contribution sa Project Nehemiah.
Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli sa umagang ito, tanggapin mo ang aming mga paghahandog. Ang iyong kabutihan ay patuloy na nagpapahayag sa mga pagpapala na ipinagkakaloob mo sa amin. Lord God, nais din namin sambahin ka sa pagbabalik ng mga paghahandog. At ito ay patuloy na maging instrumento sa iyong pagtatatag ng kaharian. At ang lahat na nagtitiwala sa iyo, O Diyos, pagpalain mo sila ng siksik, liglig at umaapaw. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Umpisahan po natin ang ating pagsamba by declaring this truth. Ang Diyos ay mabuti. Amen. Sasamba
Panginoon Diyos, sa umagang ito, salamat sa mensahe mo. Totoo po, O Diyos, may mga pagkakataon na kami ay nalalayo sa maraming mga kaabalahan. Totoo po, O Diyos, nauuna namin ang ibang mga bagay, subalit sa aming pagbubulay-bulay, Panginoon, hindi ka mahirap hanapin. Hallelujah. Panginoon, nariyang ka sa mga taong humahanap sa iyo, sa mga tao na nagnanais maranasan ka. Ikaw ay kikilos at gagawa through your compassion. Lord, salamat po sapagkat maraming mga naranasan kami through you, mga miracles and divine intervention. Lord God, we thank you. Sa umagang ito, salamat Panginoon sa mensahe mo na kami ay patuloy na hinipo mo, na nakaranas ng iyong presensya. Salamat po Panginoon sa bawat isa na ngayon ay bahagi ng pagsamba, saan man nakararating ang mensahe na ito through virtual FB page. Lord God, i-bless mo po sino mang nakasumpong, pagpalain mo po, at sino man na nagnanais na makaranas sa iyo, maranasan nila ang iyong miracle, O Diyos. Lord, sa umagang ito, dalangin namin sa iyo ang mga miyembro ng kawan ni Kristo. Pagpalain, ingatan mo po ang bawat isa sa kanilang pagtatrabaho, sa kanilang pagtatravel, sa pagsakay sa sasakyan, sa pagmamaneho ng sasakyan, at maging sa pagmumotor. Lord God, naniniwala po kami na sa anumang sitwasyon po pwedeng may mapahamak, subalit ikaw ang patuloy na angkinin namin through divine intervention, na napoprotektahan mo po ang bawat anak mo, ang lahat ng iyong kawan, O Diyos. Panginoon, sa umagang ito, itinataas din po namin sa iyo ang mga nasa ibang bansa, Panginoon, na kapatid namin sa pananampalataya, ang mga nasa ibang bansa, nakawan mo, O Diyos. Itinataas namin, ingatan mo po sila, O Diyos. Panginoon, itinataas din po namin sa iyo ang bayan ng Bulacan, Panginoon, ang Bambang, ang kalagayan, Panginoon, ng COVID. Naniniwala kami, Panginoon, na ang iyong protection ay higit na makapangyarihan upang ingatan at samahan ang bawat isa sa amin, O Diyos. Lord God, ang lahat ng may mga karamdaman, katulad ng kanilang kahilingan, maipatong mo man lamang ang iyong kamay, O Diyos. Lahat financially, O Diyos, inihiling namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon. At katulad ng pangako mo, Panginoon, sino man na uunahin ka, everything shall be added. Lord God, financially, ikaw po ang aming aangkinin. Lahat, O Diyos. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sapagkat hindi kami nabigo na ikaw ay aming masumpungan at patuloy na maranasan ang iyong kahabagan at patuloy na maangkin ang iyong kapangyarihan. Salamat po ng maraming marami. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. At ngayon, tanggapin natin ang bendisyon ng Diyos sa ating paghiwa-hiwalay, at sa amanda ko, ibigay sa atin ng Diyos ang kanyang bendisyon, ang Ama, Anak at Banal na Espiritu, maranasan mula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 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 Siya ay iyong pag-aaligan. Awitin natin, papuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa lahat. Siya ay awitan, papuring awit.
ang Diyos para sa panibagong pagkakataon ngayong araw upang muling sumamba sa Kanya dito sa ating online worship. Sana po ay maging pagpapala po sa inyong ating naging gawain ngayon. Magsama-sama po tayo ulit sa susunod na linggo, ka-25 ng July, para sa ating susunod na online worship service. Isang maganda at pagpalang araw po sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon at patuloy pa rin po tayong mag-ingat laban sa COVID-19. God bless, stay safe, our nurse. Awitin natin, papuin awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya'y awitan, papuin awit, pagkat siya'y dakila naman. Pagkat siya'y dakila naman. Pagkat siya'y dakila